Naramdaman niya ang pagkabalisa, ang matinding pag-aalala. Ang kanyang mga mata, na dati nakasanayan ng makakita ng iba't ibang uri ng sitwasyon, ay ngayon ay tila naninilaw sa dilim, naghahanap sa pinagmulan ng iyak. Narinig niya ang mahihinang yapak, ang mga lumalakas na hikbi na tila papalapit. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang anak, gusto niyang yakapin at sabihing, "Ayos lang ang lahat, anak ko." Ngunit ang kanyang bibig ay tila nakasarado, ang kanyang katawan ay nakakulong, at ang kanyang isip ay nag-oobserba, nagpaplano. Ang kanyang disiplina bilang sundalo, ang kanyang karanasan sa harap ng peligro, ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kalmadong pagkamanhid. Ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis, tulad ng isang computer na nagpoproseso ng impormasyon. Sino ang mga ito? Ano ang kanilang motibo? Anong batas ang kanilang nilalabag? Bawat galaw, bawat salita ay tinitimbang niya. Subalit ang lahat ng iyon ay naglaho sa isang iglap nang marinig niya muli ang matinis na iyak ni Elena. Isang matandang babaeng boses na tila may halong pagmamadali at pilit na pagpapahinahon ang narinig niya mula sa pinto ng silid ni Elena. "Elena, anak, huwag kang matakot, kasama mo si Manang Linda." Si Manang Linda, ang matagal na nilang kasambahay, na tila isang miyembro na rin ng kanilang pamilya, ay sinisikap na pahupain ang takot ng bata. Ang boses ni Elena ay patuloy na nagpuputol-putol sa pag-iyak. Ang pag-iyak ni Elena, iyon ang bumabasag sa kanyang baluti. Iyon ang gumigising sa pinakamalalim na takot sa kanyang puso, ang takot na hindi maprotektahan ang mga mahal niya. Sa loob ng 22 taon, nakita na niya ang iba't ibang mukha ng takot, ng panganib. Nakipaglaban na siya sa mga hindi kilalang banta at nakasaksi na ng mga insidente ng kaguluhan. Ngunit walang kasing kirot na makita ang takot sa mga mata ng sariling anak at marinig ang iyak na nagpapahiwatig ng kanyang kawalang kakayahan na kumilos. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. "Kumalma ka, Ginoo, huwag kang lumaban." Ang boses ay malapit sa kanyang tainga, halos bulong, ngunit puno pa rin ng awtoridad. Pinilit ni Benigno na kumilos ng mahinahon. Sa kanyang isip, mas mahalaga ang kaligtasan ni Elena at Lito at ang pagkuha ng impormasyon tungkol sa sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay nagsisikap na makakita sa gitna ng dilim at mga ilaw ng flashlight. Nakita niya ang isang figura na nakatayo malapit sa pintuan ng silid. May hawak na isang malaking baril. Hindi ito ordinaryong pulis. Ang mga kilos nila ay may pagmamadali. May kakaibang tensyon na nagpapahiwatig ng isang malalim na operasyon. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa paligid ng silid. Ang mga gamit, ang mga pader, ang mga bintana. Tila bawat isa ay nakikipagsabayan sa kanyang pag-iisip. Ang mga silid sa Baguio ay madalas nagawa sa matibay na materyales para makayanan ang malamig na panahon. Ang kanilang bintana na may makapal na kurtina ay sarado. Tanging ang pintuan na lamang ang tanging daanan palabas. Walang paraan para makatakas. Wala. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang isip ay hindi na nakatuon sa sarili. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa kanyang mga anak. Si Elena, si Lito na nasa itaas na palapag. Nagising na kaya siya? Narinig na kaya niya ang ingay? Ang pag-asa ay tila isang munting apoy na sumisiklab sa kanyang kalooban. Umaasa na si Lito ay mananatiling matatag, matalino at maprotektahan ang kanyang sarili at si Elena. Maraming beses na niyang sinanay si Lito sa kung paano maging matatag, kung paano magdesisyon sa gitna ng kaguluhan. Ngayon susukatin ang lahat ng kanyang itinuro. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang pag-iyak ni Elena ay humina na, tila napahinahon na ni Manang Linda. Ngunit ang alalahanin sa puso ni Benigno ay hindi nawala. Nanatili ito, malalim at mabigat. Naramdaman niya ang malamig na selyo ng hindi pagkakaintindihan, ng kawalan, ng katarungan. Bakit? Bakit nangyayari ito? Ano ang kanilang ginawa para mangyari ito? Ang mga tanong na iyon ay tila
nagpapagulo sa kanyang isip. Habang nakasubsob sa sahig, pinipilit niyang huminga ng malalim at kontrolin ang bawat emosyon na nagpapahiwatig ng kahinaan. Ang kanyang paghinga ay regular, halos hindi nararamdaman. Ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto, nagmamasid sa bawat detalye, bawat galaw ng mga nakapaligid sa kanya. Ang mga flashlight ay patuloy na naglilibot sa silid, sinisiyasat ang bawat sulok, tila may hinahanap. Nakita niya ang mga anino ng mga gamit na kanilang pinagsamahan. Ang kanyang desk, ang larawan nila ni Cielo sa lampara sa gabi, ang munting pamingwit na regalo ni Lito. Bawat isa ay tila nagpapakita ng kanyang payapang buhay na ngayon ay nabasag na ng karahasan. Ano ang nangyayari? Isang boses, mahina at may halong takot, ang narinig niya mula sa kanyang tabi. Si Cielo, ang kanyang asawa, na ngayon ay gising na. Nakita niya si Cielo na bumangon, ang kanyang mga mata ay malaki sa gulat, nakatingin sa mga taong nasa silid. May kakaibang tibok ang kanyang puso, may kakaibang pakiramdam. Ang mukha ni Cielo, na dati puno ng pagmamahal at saya, ay ngayon ay nababalutan ng takot o kaya ay may iba. Hindi niya mabasa ng lubusan ng mga mata ni Cielo sa dilim at sa ilaw ng flashlight. Subalit may isang bagay na nagpakunot ng kanyang noo. Sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng takot na ipinapakita niya, may kakaibang katahimikan sa galaw ni Cielo. Hindi ito ang karaniwang galaw ng isang babaeng nagulat, natatakot o nag-aalala sa kanyang asawa. May isang bagay na tila maling-mali. "Huwag kang gagalaw, ma'am," isang boses ang nagsabi kay Cielo. "Manatili ka sa iyong pwesto." Nakita ni Benigno na sumunod si Cielo at naupo muli sa kama. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya, ngunit walang salita, walang kibo, walang anumang ekspresyon na nagpapakita ng pag-aalala o ng pagmamahal. Ang kanyang puso ay biglang bumigat. Hindi ito ang aasawang ilala niya. Hindi ito ang asa-asawang papaliban sa lahat ng takot para lamang tanungin kung ayos lang siya. Ang katahimikan ni Cielo ay mas nakakabahala kaysa sa ingay ng mga umaarestong pulis. Ang mga isip ni Benigno ay patuloy na gumagana at nagsusuri. Ang kanilang bahay na may magandang lokasyon at matibay na istruktura ay pinaghirapan niya ng husto. Pinag-ipunan, pinagplanuhan, bawat sulok ay may baong pangarap para sa kanilang pamilya. Ang pinto na binasag, ang mga ilaw na nakakasilaw, ang mga posas, ang pag-iyak ni Elena, at ngayon, ang katahimikan ni Cielo. Lahat ng iyon ay nagsasama-sama, bumubuo ng isang larawan na hindi niya maunawaan. Ang dilim ng Baguio, madalas na kaulayaw ng ambon at mabigat na ulap, ay tila bumabalot sa bawat sulok ng bahay ni Benigno. 3:00 ng madaling araw. Sa mga oras na iyon, ang mundo ay karaniwang nakabihis sa malalim na katahimikan na tanging sinasagot ng mahihinang huni ng hangin na dumadaloy sa mga puno ng pino. Sa bahay na iyon, na nakatayo ng matatag sa isang sulok ng komunidad, ang lambing ng pagtulog ay yumayakap sa bawat nilalang. Ang bahay, na may 2 palapag at gawa sa matitibay na kahoy at sementong pinagsama, ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at seguridad, lalo na sa gitna ng malamig na klima ng syudad. Ang harapan nito ay pinalamutian ng mga sari-saring halaman, may kaunting rosas na namumukadkad kahit sa gabi, at malalaking dahon ng mga pako na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa balkonahe, na tila nag-aanyaya ng katahimikan at pagmumuni-muni, ay may 2 silya na gawa sa yantok, na saksi na sa hindi mabilang na mga pag-uusap at pagtanaw sa madaling araw. Sa loob, ang mga sahig na gawa sa pinakintab na kahoy ay nagbibigay ng init sa bahay kahit pa malamig ang panahon. Sa kanilang silid, ang bawat unan at kumot ay tila may baong kwento ng payapang, mahimbing na tulog. Si Benigno, isang lalaking naglingkod sa bayan, nang mahigit 22 taon bilang isang sundalo, ay sanay sa iba't ibang uri ng kapayapaan at ingay. Subalit, ang kapayapaan ng kanyang sariling tahanan, lalo na habang yakap ang gabi, ay isang bagay na pinakamamahal niya. Ang kanyang kamay, na sanay sa paghawak ng sandata,
ay ngayon ay mahigpit na nakahawak sa kumot, habang ang kanyang paghinga ay regular at malalim. Sa tabi niya, mahimbing ding natutulog si Cielo, ang kanyang asawa, at sa kabilang kwarto, si Elena, ang kanilang munting anghel na may 6 na taong gulang pa lamang, ay malalim na nahihimbing, kasama ang kanyang paboritong manika. Si Lito, ang 17 taong gulang na binatilyo, anak sa unang asawa ni Cielo ngunit kinupkop at minahal ni Benigno ng higit pa sa tunay na anak, ay natutulog sa kanyang sariling silid sa ikalawang palapag sa gitna ng kanyang mga aklat at mga larawan ng basketball. Ang lamig ng Bagyo ay unti-unting lumalago sa bintana, ngunit ang init ng bahay ay nagbibigay ng ginhawa. Ang amoy ng sariwang pinakintab na sahig na ginawa nila ni Lito kinagabihan ay nagbibigay ng kakaibang sariwang simoy sa hangin. Ito ay isang amoy na nagpapaalala kay Benigno sa pagiging masinop at maalaga sa bahay, sa pagmamahal sa bawat sulok ng tahanan na kanilang pinagsamahan. Ang amoy na iyon, na tila ba bumabalot sa kanila ng seguridad at ginhawa, ay biglang nagkaroon ng kakaibang kahulugan sa mga susunod na sandali. 3:11 ng madaling araw. Isang ingay, malakas, malalim, at napakapamilyar para sa isang taong tulad ni Benigno ang biglang pumunit sa katahimikan. Hindi ito ingay ng kidlat, hindi ito ingay ng gumuhong lupa. Ito ay ingay ng pagkasira. Ang pinto ng kanilang tahanan na gawa sa matibay na kahoy ay bumigay. Isang malakas na kalabog na tila nagpapakita ng puwersa at karahasan ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang ingay na iyon ay hindi lamang nagising sa kanya, kundi tila nagpabalik din sa kanyang diwa ang mga tao ng serbisyo, ang mga sandaling puno ng panganib at biglaang desisyon. Agad na bumangon si Benigno, ang kanyang katawan ay automatikong gumalaw, sinasanay ng matagal na disiplina. Ang kanyang mga mata, na sanay sa dilim, ay mabilis na nag-adjust sa kakaunting liwanag. Ang kanyang isip ay agad na naghahanap ng sitwasyon ng posibleng banta. Sino? Bakit? Ang mga tanong na iyon ay mabilis na bumuo sa kanyang isipan, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi pa man siya lubusang nakakabangon, may mga ilaw na biglang sumulpot mula sa madilim na pasilyo. Mga ilaw ng flashlight, matatalas at nakakasilaw, na gumapang sa bawat sulok ng silid, tila naghahanap ng biktima. Ang bawat sinag ng ilaw ay nagdudulot ng kakaibang pangamba, na tila may naghahanap ng itinatago. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang kama, ang kanyang silid, na dati ikanlungan ng kapayapaan, ay naging entablado ng kaguluhan. Huwag kang gagalaw. Isang boses, malalim at puno ng otoridad, ang umalingaw-ngaw. Hindi ito pamilyar, hindi ito boses ng isang kaibigan o kapitbahay. Ito ay boses ng kapangyarihan, ng pagkontrol. Bago pa man siya makapag-react ng buo, naramdaman na niya ang bigat ng ilang tao na pumasok sa kanilang silid. Ang mga anino ng mga ito ay lumaki sa pader, tila mga halimaw na bumalik mula sa dilim. May mga kamay na agad na pumigil sa kanya, hindi siya pumalag. Sa kanyang mahabang karanasan bilang sundalo, alam niya ang kahalagahan ng pagmamasid, ng pagsusuri, bago kumilos. Ang kanyang katawan, na sanay sa pisikal na pakikipaglaban, ay nanatiling kalmado, kahit pa ang kanyang mga kalamnan ay handa ng kumilos sa anumang pagkakataon. Naramdaman niya ang malamig na sahig na kahoy sa kanyang likod nang marahas siyang itulak pababa. Ang amoy ng saksak na pinakintab na sahig ay lalong lumakas, halo sa amoy ng pawis at tensyon. Ang kanyang pulso, na tila gawa sa bakal dahil sa tindi ng kanyang training, ay agad na pinosasan. Ang lamig ng metal, ng posas, ay lumagos sa kanyang balat, isang matalim na paalala ng kanyang sitwasyon. Ang tunog ng metal na nag-click, na sumasarado, ay tila tumatatak sa kanyang isipan, isang malinaw na simbolo ng kanyang pagkadakip. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, sa gitna ng mga ilaw na nakakasilaw, ng mga boses na naguutos, at ng malamig na posas sa kanyang pulso, may isang tatunog na lumagos sa lahat. Isang tunog na mas matalim kaysa sa anumang posas, mas nakakakilabot kaysa sa anumang banta. Ito ang iyak,
ang iyak ng kanyang munting anak na si Elena. "Papa! Papa!" Ang kanyang dugo, na tila umaagos pa rin sa kanyang mga ugat sa kabila ng lamig ng bagyo, ay tila biglang namuo. Naging yelo. Hindi dahil sa takot pa sa kanyang sarili, hindi dahil sa takot sa maaaring mangyari sa kanya, kundi dahil sa kanyang anak. Sa bawat paghikbi ni Elena, sa bawat pagtawag sa kanyang pangalan, ang puso ni Benigno ay tila pinipiga. Ang proteksyon, ang pagmamahal, ang responsibilidad bilang isang ama na nag-alab sa kanyang kalooban. Sa gitna ng kaguluhan, wala siyang nakita kundi ang kanyang anak. Ang kanyang munting Elena na nagising sa bangungot na ito, na hindi niya kayang protektahan sa mga sandaling iyon. Isang bangungot ito, isang bangungot na nagaganap sa gitna ng madaling araw sa kanyang sariling tahanan. Isang bangungot na bumabasag hindi lamang sa pintuan, kundi maging sa payapang pangarap ng kanyang pamilya. Habang nakapusas sa sahig, ang kanyang isip ay nagsimulang maghukay, maghanap ng sagot. Bakit? At ano ang tunay na nangyayari? Ang tanong na iyan ay tila isang ugat na humuhukay sa kanyang kalooban, naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim na bumabalot sa kanya. Ang malamig na posas sa kanyang pulso, ang amoy ng floor wax na ngayon ay tila may halong pait, at ang matalas na larawan ng basag na pinto sa kanyang isip ay tila mga paalala ng isang kwento na hindi pa natatapos. Ang isang kwento na ngayon palang magsisimula, at ang bawat pahina ay tila naglalaman ng mga misteryo na kailangan niyang lutasin. Ang mga pangyayaring ito na tila bumaligtad sa kanyang mundo sa isang iglap ay magiging simula ng isang paglalakbay na magpapalit sa kanyang buhay ng tuluyan. Ang bangungot 3:00 ng madaling araw ay hindi pa tapos. Ito ay panimula lamang. Ano kaya ang magiging papel ni Cielo sa lahat ng ito? At paano makakaapekto ang pangyayaring ito sa kanilang mga anak? Ang mga tanong na iyan ang magtutulak sa kwento na magpatuloy, na humahanap ng kasagutan sa bawat sulok ng bagyo at sa bawat lihim na nakatago sa puso ng mga tao. Ang malamig na simoy ng bagyo, na may halong amoy ng basa-basang lupa at mga dahon ng pino, ay tila bumabalot kay Benigno habang siya ay inilalabas mula sa kanyang tahanan. Ang ulap, na dati ay nagbibigay ng payapang lambong sa syudad, ay ngayon ay tila nagpapahiwatig ng isang madilim na hinaharap na bumabalot sa bawat sulok ng mga bundok at mga kalye. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Benigno ang lamig ng umaga na lumalagos sa kanyang manipis na damit, ngunit mas matindi ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang kalooban. Ang kanyang mga pulso, na nakaposas pa rin, ay tila nagtatago ng isang malalim na kirot, hindi dahil sa sakit ng bakal, kundi sa bigat ng sitwasyon. Ang kanyang mga mata, na dati nakasanayan ng tumingin sa mga kaaway sa gitna ng labanan, ay ngayon ay nakatingin sa paligid ng kanyang sariling bakuran na dati ikanlungan ng kapayapaan at pagmamahal. Ang mga kapitbahay, tulad ni Mang Pedring, na dati bumabati sa kanya ng may ngiti, ay ngayon ay nakasilip mula sa kanilang mga bintana at balkonahe. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Ang kanilang mga titig ay tila nagtatanong, ano ang nangyari? Bakit? Ngunit walang sagot si Benigno. Sa ngayon, ang kanyang tanging layunin ay ang manatiling kalmado, magmasid, at maunawaan ang bawat detalye. Sa kanyang paglakad palabas, sa gitna ng malamig na ulap na bumabalot sa bagyo, may isang figura ang biglang lumitaw sa kanyang paningin. Isang figura na pamilyar, ngunit sa mga sandaling iyon ay tila isang estranghero. Si Cielo, ang kanyang asawa. Nakatayo siya doon sa labas ng bahay, malapit sa isang puno ng pino. Ang kanyang katawan ay nakabalot sa isang marangyang silk robe. Ang kulay ng tela ay tila sumasalamin sa lumalamig na dilim ng madaling araw. Ang kanyang buhok, na karaniwang maayos na nakapusod, ay nakabuhaghag na tila bagong gising. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang telepono. Hindi ito ginagamit para tumawag ng tulong. Hindi ito ginagamit para maghanap ng sagot. Nakita ni Benigno na nakatutok ang telepono sa kanya. Ang screen nito ay tila umiilaw sa madilim na umaga. Nagre-record siya. Pinipilit niyang intindihin. Bakit? Bakit niya ginagawa ito?
ang kanyang mukha. Iyon ang pinakamahirap unawain. Walang luha, walang bakas ng pagkabigla, walang pag-aalala, walang pagtataka, wala. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng buhay at emosyon, ay ngayon ay tila walang laman, isang salamin ng kakaibang katahimikan. Ang kanyang ekspresyon ay payapa, kalmado, halos walang kibo, na tila nanonood lamang ng isang pelikula, hindi ang pagdakip sa kanyang sariling asawa. Ang kanyang paghinga ay regular, at ang kanyang mga labi ay nakatikom, hindi bumibigkas ng kahit isang salita, hindi nagtatanong kung bakit o kung ano ang mangyayari. Sa mga sandaling iyon, ang lamig ng Baguio ay tila nawala. Pinalitan ito ng isang mas matindi, mas malalim na lamig na unti-unting bumalot sa puso ni Benigno. Hindi ito ang lamig ng panahon, kundi ang lamig ng pagkakanulo. Ang titig ni Cielo, ang kanyang kalmadong mukha, ang kanyang pagkilos na tila isang manonood lamang, ay nagsilbing isang napakalinaw na sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Hindi ito isang pagkakamali, hindi ito isang aksidente, hindi ito isang biglaang pangyayari. Ito ay isang bagay na pinlano, isang bagay na pinaghandaan, isang bagay na may layunin. Ang bawat detalye, mula sa basag na pinto hanggang sa mga flashlight, hanggang sa mga posas, at ngayon hanggang sa kalmadong ekspresyon ng kanyang asawa, ay tila nagtuturo sa isang malalim, masakit na katotohanan. Ang kanyang dugo ay tila nanigas sa kanyang mga ugat. Ang kanyang puso ay tila bumigat, isang bigat na hindi niya naranasan kahit sa pinakamahirap na labanan. Ang pagmamahal, ang tiwala, ang 8 taon ng kanilang pagsasama ay tila gumuho sa isang iglap. Ang babaeng minahal niya, pinagtiwalaan niya, pinagsamahan niya ng mga pangarap, ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng walang damdamin. Tila ba isa siyang estranghero, isang biktima ng isang kwento na hindi niya maintindihan. Ang kanyang isip ay mabilis na naglakbay sa kanilang mga alaala. Ang kanilang kasal sa Baguio, ang pagngiti ni Cielo, ang kanilang mga pangarap para sa kanilang mga anak. Bawat alaala ay tila nagkaroon ng kakaibang pait, isang pait na dulot ng kasinungalingan, ng panlilinlang. Ang kanyang sariling bahay, na dati simbolo ng pag-ibig at kapayapaan, ay ngayon ay naging entablado ng isang madilim na drama, at si Cielo ang bida, ang direktor at ang manonood. Naramdaman ni Benigno ang isang matinding lungkot, isang lungkot na mas malalim pa sa pagkabigo. Ito ay lungkot ng pagkawala. Pagkawala ng tiwala. Pagkawala ng pag-asa. Pagkawala ng pamilya na inakala niyang buo at matatag. Ang malamig na ambon ng Baguio ay tila bumabalot sa kanya ng kalungkutan. Ngunit sa gitna ng sakit na iyon, isang bagay ang nag-alab sa kanyang puso. Ang determinasyon. Determinasyon na maunawaan. Determinasyon na lumaban. Determinasyon na hanapin ang katotohanan para sa kanyang mga anak, para sa kanyang dangal. Ang kaganapan ng madaling araw na nagsimula bilang isang bangungot ay ngayon ay tila nagpapakita ng isang mas malalim, mas personal na labanan. Ang titig ni Cielo na walang emosyon ay nagsilbing isang palatandaan, isang babala. Hindi ito ang katapusan. Ito ay simula lamang ng isang mahaba at masakit na paglalakbay patungo sa katotohanan, isang paglalakbay na magpapalit sa kanyang buhay ng tuluyan. Ang bahay na iyon, ang kanyang pamilya, ay tila may itinatagong mas malalim na lihim, at si Benigno, ang sundalo, ay handa ng alamin ang lahat ng iyon, anuman ang kapalit. Ano kaya ang susunod na kabanata sa madilim na kwento ng pagtataksil na ito? Habang si Benigno ay inilalabas mula sa kanyang tahanan, ang kaguluhan ng madaling araw ay tila nakatuon sa kanyang paglisan. Ang mga flashlights ay nanatiling nakatutok, ang mga boses ay patuloy na naguutos, at ang malamig na sulyap ni Cielo ay tila nakatatak na sa kanyang isipan. Ngunit bago pa man siya tuluyang mailabas, sa isang mabilis na sulyap, ang kanyang mga mata ay nakita ang isa pang figura sa kusina. Si Lito. Ang kusina, na karaniwan ay puno ng amoy ng kape at bagong lutong pandesal sa umaga, ay ngayon ay tila nababalutan ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga kagamitan sa kusina, ang mga plato, ang mga baso, ay tila nagpapahiwatig ng isang payapang buhay na biglang nabasag.
Si Lito, na 17 taong gulang pa lamang, ay nakatayo doon. Ang kanyang katawan ay matikas, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mukha, na karaniwan ay puno ng kabataan at sigla, ay ngayon ay nakabalot sa galit. Galit na hindi niya maintindihan, galit sa sitwasyon, galit sa kawalan ng katarungan. Para kay Benigno, si Lito ay higit pa sa anak sa unang asawa ni Cielo. Siya ay anak sa puso, anak na minahal niya, anak na tinuruan niya, at anak na itinuring niya ng lubos. Walang nagbago sa kanyang pagmamahal. Sa loob ng 10 taon, simula nang maging bahagi si Lito ng kanyang buhay, itinuro niya rito ang kahalagahan ng disiplina, ng katatagan, at ng pagprotekta sa mga mahal sa buhay. Ngayon, ang lahat ng iyon ay susukatin. Sa isang sulyap lamang, isang sulyap na tila nagtagal ng walang hanggan, nagkausap ang kanilang mga mata. Walang salita, walang kibo. Tanging ang kanilang mga titig lamang ang nagkaintindihan. Nakita ni Benigno ang pagtutol sa mga mata ni Lito, ang pagnanais na lumaban, ang pagnanais na ipagtanggol siya. Subalit alam ni Benigno na hindi iyon ang oras, hindi iyon ang paraan. Ang isang sundalong tulad ni Benigno ay sanay sa pagdedesisyon ng mabilis, ng walang pag-aalinlangan. Ang kaligtasan ng kanyang mga anak ang pinakamahalaga. Sa isang bulong, halos hindi marinig. Isang bulong na tanging si Lito lamang ang nakarinig. Ibinilin niya ang kanyang mga salita. Lito, anak, ingatan mo si Elena. Tawagan mo agad si Atener Santos. Ang mga salitang iyon ay simple, maikli. Ngunit may baon itong bigat, may baon itong pagtitiwala, at may baon itong pag-asa. Alam ni Benigno na si Lito ay may kakayahang gawin ang inutos niya. Alam niya na ang 10 taon ng kanilang pagsasama, ng pagtuturo, ng pagiging isang haligi ng pamilya, ay hindi nasayang. May pananalig siya sa katatagan ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon, na tila ba ang lahat ng nasa paligid ay hindi nakakaapekto sa kanya. Ang mga pulis, na tila nagmamadali, ay hindi nakapansin sa kanilang munting interaksyon. Ang pagiging kalmado ni Benigno sa gitna ng kaguluhan ay isang senyales ng kanyang matagal na pagsasanay, isang senyales ng kanyang pagiging isang sundalo. Sa labas, ang mga kapitbahay, tulad ni Mang Pedring, ay nakatingin mula sa kanilang mga balkonahe. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at pagkalito. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Bakit dinadakip si Benigno? Ang isang iginagalang na sundalo, isang mabuting kapitbahay, isang huwarang ama. Ang kanilang mga titig ay naglalaman ng mga tanong na hindi masagot. Ngunit si Benigno, sa kanyang determinadong paglalakad, ay hindi sumagot. Hindi siya nagpaliwanag. Hindi niya binigyan sila ng anumang palatandaan. Ang kanyang katahimikan ay tila mas matindi pa sa anumang salita. Sa kanyang paglakad patungo sa naghihintay na sasakyan ng pulis, ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng isang bagong pasanin. Ang lamig ng umaga, ang pagtataka ng mga kapitbahay, ang sakit ng pagtataksil na nakita niya sa mga mata ni Cielo, at ang malalim na pagmamahal para sa kanyang mga anak. Lahat ng iyon ay bumabalot sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay ang nangingibabaw. Ang kanyang pananalig sa kanyang sarili at sa katotohanan. Pumasok siya sa sasakyan ng pulis, walang pagtutol, walang anumang laban. Ang pintuan ng sasakyan ay nagsara, at ang tunog nito ay tila isang malalim na paghinga. Isang paghinga na nagwakas sa isang yugto ng kanyang buhay, at nagbukas ng panibago. Ang mga salita na binulong niya kay Lito, ang tiwala na ipinagkaloob niya, ang pagmamahal na ipinadama niya ay magiging gabay sa mga susunod na mangyayari. Ang pagsubok na ito ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay pagsubok din para kay Lito, isang pagsubok sa pagiging matatag, sa pagiging responsable, at sa pagiging isang tunay na kapatid. Ang kaganapan ng madaling araw na nagsimula sa basag na pinto ay ngayon ay nagtulak kay Benigno sa isang hindi tiyak na kapalaran. Ngunit sa kanyang puso, mayroon siyang payapang pagtitiwala. Alam niya na ang kanyang mga anak ay magiging maayos. Alam niya na ang kanyang mga bilin ay susundin. Ang pag-alis ni Benigno
ay hindi isang paglisan ng isang talunan, kundi isang pag-alis ng isang mandirigma na handa ng labanan ang isang bagong kalaban, isang kalaban na mas malalim pa sa kanyang inakala. Ano kaya ang susunod na kabanata sa paglalakbay na ito sa loob ng dingding ng istasyon ng pulisya? Ang sasakyan ng pulis ay huminto sa tapat ng district headquarters ng pulisya. Isang gusali na may kulay abo at matatag na istruktura na tila nagpapahiwatig ng kapangyarihan at autoridad. Sa loob, ang mga corridors ay mahaba at walang kulay. Ang amoy ng lumang papel at antiseptic ay tila bumabalot sa bawat sulok. Ang mga ilaw na fluorescent at malakas ay nagbibigay ng isang malamig at walang buhay na liwanag na tila nagtatago ng mga lihim at mga kwento ng maraming tao. Si Benigno, na may posas pa rin ang mga pulso, ay dinala sa isang interrogation room. Ang silid ay maliit, may isang matibay na mesa at 2 silya na gawa sa metal. Ang mga pader ay kulay abo at walang bintana na tila nagpapahiwatig ng kawalan ng pag-asa. Naramdaman ni Benigno ang lamig ng metal na silya sa kanyang likod, isang paalala ng kanyang sitwasyon. Ang kanyang mga mata, na dati nakatingin sa malawak na kalawakan ng mga bundok sa Baguio, ay ngayon ay nakatingin lamang sa 4 na sulok ng silid, naghahanap ng anumang palatandaan, anumang impormasyon. Sa harap niya, umupo si Inspector Parnell, isang matangkad, matipunong lalaki na may seryosong mukha at matatalim na mata. Ang uniforme nito ay malinis at maayos, na tila nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho. Naglatag siya ng isang makapal na folder sa mesa. Ang tunog ng papel ay tila bumabasag sa katahimikan ng silid. Ang kanyang mga mata ay matalim, sinisiyasat si Benigno, sinusubukang basahin ang kanyang kalooban. Ginoong Benigno, simula ni Inspector Parnell, ang kanyang boses ay malalim at formal. Ikaw ay inaakusahan ng mga kasong panloloko, money laundering, at paglustay ng ari-arian. Ang bawat salita ay tila isang martilyo na tumatama sa katahimikan ng silid. Pagkatapos, sinambit ni Parnell ang isang numero. Ang halaga ay umaabot sa 8 milyong piso. 8 milyong piso, isang napakalaking halaga. Para sa isang ordinaryong tao, ang halagang iyon ay sapat na para gumuho ang kanyang mundo, para mawalan siya ng pag-asa, para bumigay ang kanyang kalooban. Isang halaga na maaaring magpabagsak sa sinuman, maging sa pinakamatatag na tao. Subalit, sa harap ng napakalaking bilang na iyon, hindi kumurap si Benigno. Hindi siya nagpakita ng takot. Hindi siya nagpakita ng pagkabigla. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, halos walang emosyon, tulad ng isang batong hindi kayang sirain ng anumang hamon. Sa loob, ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis. 8 milyong piso. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang halagang iyon. Hindi niya alam kung anong transaksyon ang pinag-uusapan. Alam niya sa kanyang puso na wala siyang ginawang mali. Ang kanyang buhay, ang kanyang karera bilang isang sundalo, ay dinala niya ng may buong integridad at karangalan. Nagsimula siyang obserbahan si Inspector Parnell. Ang kanyang body language, ang kanyang tono ng boses, ang kanyang mga mata. Sa loob ng 22 taon, natuto si Benigno na magbasa ng mga tao, na intindihin ang mga hindi sinasabing salita. Nakita niya ang isang tiyak na pagtitiwala sa kilos ni Parnell, isang tiyak na kaseryosohan na tila may matibay itong ebidensya. Ngunit mayroon ding isang bagay na kakaiba. Isang munting pagkilos ng mata, isang bahagyang pagpihit ng ulo na tila nagpapahiwatig ng isang hindi ganap na kumbiksyon o marahil isang munting pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gumalaw patungo sa folder na nasa mesa. Ang folder na iyon ay naglalaman ng kanyang kapalaran. Ang folder na iyon ay naglalaman ng lahat ng ebidensya laban sa kanya. Sa kabila ng pagiging nakaposas, ang kanyang isip ay malaya. Nagsimula siyang intindihin ang sitwasyon. Bakit siya? Bakit sa ganitong paraan? Sino ang nagpaplano ng lahat ng ito? Sa kanyang isip, muling bumalik ang larawan ni Chelo, ang kanyang kalmadong mukha,
ang kanyang pagre-record gamit ang telepono, ang titig ng pagtataksil. Ang mga pangyayari ay unti-unting nagsama-sama, bumubuo ng isang mas malinaw na larawan. Hindi ito simpleng pagdakip. Ito ay isang frame-up, isang masalimuot na plano para sirain ang kanyang buhay, ang kanyang reputasyon. Naramdaman niya ang init na unti-unting kumakalat sa kanyang dibdib. Hindi init ng galit, kundi init ng determinasyon. Bilang isang sundalo, natuto siyang labanan ang mga kalaban, mapanganib man o tuso. Ngayon, nahaharap siya sa isang bagong kalaban, isang kalaban na tila gumamit ng kanyang sariling pamilya upang atakihin siya. Tiningnan niya ang makapal na folder. May kakaibang pakiramdam sa kanyang kalooban. Isang pakiramdam na tila may isang bagay na maling-mali. Ang kanyang instinct na binuo ng mahabang taon ng serbisyo, ng pagmamasid sa mga kaganapan, ay tila bumubulong sa kanya. Isang bagay na hindi tumutugma. Isang detalye na hindi akma. Ang katahimikan ng silid ay tila nagpalakas sa bawat tibok ng kanyang puso. Ang pagiging kalmado ni Benigno ay hindi isang pagtanggap ng pagkatalo, kundi isang estratehiya. Alam niya na ang pinakamatalinong paraan upang labanan ang isang kalaban ay ang intindihin muna ito, alamin ang kanyang mga kahinaan at doon umatake. At ang folder na yon na puno ng ebidensya ay ang kanyang panimulang punto. Si Benigno, na dati isang mangangaso ng mga kriminal sa larangan ng digmaan, ay ngayon ay tila naging biktima, isang conned man sa paningin ng kanyang mga kaaway. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang kanyang kasanayan, ang kanyang karanasan, ay hindi nawala. Ito ay natutulog lamang, naghihintay ng tamang pagkakataon upang magising, upang ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Ang folder na iyon ay tila may itinatagong susi, at si Benigno ay handa ng tuklasin iyon. Ano kaya ang makikita niya sa loob ng mga dokumentong iyon? At paano niya gagamitin ang kanyang kaalaman upang ipagtanggol ang kanyang sarili? Ang katahimikan sa interrogation room ay tila mas naging mabigat. Isang katahimikan na tanging sinasagot ng tunog ng paglipat ng mga pahina ng folder. Pinagmasdan ni Inspector Parnell si Benigno, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Sinusuri ang reaksyon nito. Ngunit walang anumang emosyon o pagkabigla na nakita si Parnell sa mukha ni Benigno. Tanging ang kalmadong pagmamasid lamang. Binuksan ni Inspector Parnell ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga dokumento, mga bank statement, mga transaksyon, at iba pang mga ebidensya na di umano'y magpapatunay sa mga kasong inihain laban kay Benigno. Sa unang tingin, mukhang kumpleto ang lahat, organisado, matibay. Ngunit si Benigno, na isang dalubhasa sa investigasyon ng financial fraud, ay hindi basta-basta natatakot sa mga ganitong uri ng dokumento. Sa kanyang 22 taong serbisyo, hindi lamang siya nakipaglaban sa mga kaaway sa pisikal na larangan, kundi naging eksperto rin siya sa pag-analisa ng mga komplikadong network ng panluloko, sa paghahanap ng mga maliliit na detalye na nagbubunyag ng katotohanan. Sa loob, nagsimulang gumana ang kanyang isip, tulad ng isang makina na matagal nang hindi ginamit. Ngunit ngayon ay muling bumabalik sa kanyang buong kapasidad. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng pagiging malayo, ay tila nakikita ang bawat detalye ng mga dokumento na nasa mesa. Ang kanyang isip ay nagpoproseso ng impormasyon, naghahanap ng pattern, ng mga irregularidad, ng mga pagkakamali. At doon, nakita niya ito, hindi isa, kundi marami. Inspektor, mahinahon ngunit may diin ang boses ni Benigno na tila bumabasag sa katahimikan ng silid. Nagsalita siya nang hindi nagpapakita ng takot, kundi may pagtitiwala sa kanyang kaalaman. Maaari po bang tingnan ninyo ang mga bank statement na yan, partikular ang mga mula sa BDO? Kumunot ang noo ni Parnell. Nagtaka, ngunit sinunod niya ang sinabi ni Benigno. Inabot niya ang mga dokumento na nagpapakita ng mga transaksyon mula sa BDO. Ang font, patuloy ni Benigno, ang kanyang boses ay kalmado, halos nagtuturo. Hindi iyan ang karaniwang font na ginagamit ng BDO sa kanilang official statements. Nagulat si Parnell. Mabilis niyang tiningnan ang mga dokumento.
Sa unang tingin, normal ang lahat. Ngunit nang masusing siya sa atin, may kakaibang pakiramdam. Ang maliit na detalye na iyon ay sapat na para magtanim ng pag-aalinlangan. At ang mga petsa, dugtong ni Benigno, pakitingnan po ang mga petsa ng mga transfer na ito. Muling tiningnan ni Parnell ang folder. Pinagmasdan niya ang bawat transaksyon. At doon nakita niya ang isang mas malaking pagkakamali. Isang pagkakamali na halos imposibleng magawa ng isang tunay na bangko sa Pilipinas. Marami sa mga transfer orders na ito ay ginawa sa araw ng linggo, paliwanag ni Benigno. Alam po natin na ang mga bangko dito sa Pilipinas, kabilang ang BDO, ay hindi nagpapatakbo ng mga transfer transaction sa mga araw na iyon. Sarado po sila. Ang mga salita ni Benigno ay tila mga saksak sa kalooban ni Parnell. Ang kanyang matikas na postura ay unti-unting lumambot. Ang kanyang matatalim na mata ay napalitan ng pagkabigla, ng pagkatulala. Hindi niya inakala. Ang taong kanyang dinakip, ang taong kanyang inakusahan ng panluloko, ay ngayon ay nagtuturo sa kanya ng mga pagkakamali sa kanyang sariling ebidensya. Ang silid ay muling binalutan ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng pag-iimbestiga, kundi katahimikan ng pagkabigla, ng pagtatanto. Realize ni Parnell na ang taong nasa harap niya ay hindi lamang isang simpleng akusado. Si Benigno sa kanyang pagiging kalmado at sa kanyang mga obserbasyon ay nagpapakita ng isang antas ng kaalaman at kasanayan na tanging isang master sa financial fraud investigation lamang ang mayroon. Ang pangyayaring iyon ay tuluyang nagpabaligtad sa sitwasyon. Ang mga ngaso, si Inspector Parnell, ay unti-unting naging biktima ng kanyang sariling hindi kumpletong investigasyon. At ang biktima, si Benigno, ay unti-unting nagiging mga ngaso na naglalantad ng mga pagkakamali at kasinungalingan. Sa mga sandaling iyon, tiningnan ni Benigno si Inspector Parnell ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay muling bumalik, mas matatag, mas puno ng diin, at may halong pait, ngunit may bahid ng pagtitiwala. Inspector, simula niya, ang kanyang mga salita ay tila bumabasag sa anumang pag-aalinlangan. May nagtangkang gumawa ng ganitong klasing bitag para sa akin. Huminto siya sandali, tila binibigyang diin ang bawat salita. Ngunit nakalimutan nila na ang buong buhay ko ay inilaan ko sa paghahanap at pagdakip sa mga taong gumagawa ng mga katulad na bagay. Ang kanyang mga salita ay tila nagpalakas sa loob ng silid. Ang pagkatulala ni Parnell ay lalong lumalim. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Benigno, ngayon ay puno ng paggalang at marahil ng kaunting takot. Ang sitwasyon ay tuluyan ng nabaliktad. Hindi na si Benigno ang akusado. Siya na ang naghahanap ng katotohanan at si Parnell, ang inspektor, ay ngayon ay handa ng makinig. Ano kaya ang susunod na ihahayag ni Benigno at paano ito makakaapekto sa buong investigasyon? Ang katahimikan sa silid ay hindi na katahimikan ng pag-aalinlangan, kundi katahimikan ng pag-asa. Si Inspector Parnell, na ngayon ay tila may bagong pananaw, ay nakikinig ng maigi sa bawat salita ni Benigno. Ang kanyang postura ay hindi na matigas, kundi nakatuon, handa ng matuto. Ang folder na puno ng mga ebidensya ay ngayon ay tila isang balangkas lamang, isang puzzle na kailangan ng tamang piraso upang mabuo. At si Benigno, ang dalubhasa, ang nagbibigay ng mga piraso. Inspektor, patuloy ni Benigno, ang kanyang boses ay malinaw at buo na tila lumalabas mula sa isang malalim na balon ng kaalaman. Ang mga dokumentong ito ay gawa-gawa. Ang mga pagkakamali sa font at mga petsa ng transaksyon ay malinaw na palatandaan nito. Huminto siya, tila binibigyang diin ang bawat salita. At mayroon pa akong mas mahahalagang detalye na maaaring magpatunay sa sinasabi ko. Dahan-dahan, nagsimulang magbigay ng mga impormasyon si Benigno, mga impormasyon na tanging siya lamang ang nakakaalam, mga impormasyon na nagbubunyag ng isang mas malalim na koneksyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit may bakas ng matinding sakit sa kanyang kalooban habang unti-unti niyang inilalantad ang katotohanan tungkol sa taong pinakamalapit sa kanya. Sa bahay po namin, paliwanag ni Benigno, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba,
na tila ba may bigat ang bawat salita. Walang printer si Cielo. Nagulat si Parnell. Isang simple ngunit mahalagang detalye. Siya po ay madalas na gumagamit ng printer sa kanyang opisina sa real estate appraisal company na pinagtatrabahuhan niya. Ang impormasyong iyon ay tila isang kidlat na tumama kay Inspector Parnell. Agad niyang naiugnay ang impormasyon sa mga dokumento. Kung ang mga dokumento ay pineke at walang printer sa bahay, nangangahulugan iyon na ang mga ito ay ginawa sa ibang lugar. At ang opisina ni Cielo, na may access sa mga kagamitan tulad ng printer, ay isang malaking posibilidad. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila may bagong pagdududa na nabuo sa kanyang isipan. Ngunit hindi pa tapos si Benigno. Mayroon pa siyang mas matalim na detalye. Bukod pa riyan, Inspektor, patuloy ni Benigno, may isa pang pagkakamali. Ang Tax Identification Number o TIN na ginamit sa mga resibo at transaction na iyan. Tiningnan niya ang mga papeles. Ito po, sa huling numero, ay naiiba lamang ng isang digit sa tunay na TIN ni Cielo. Isang digit, isang maliit na pagkakamali. Ngunit sa mundo ng financial fraud, ang isang digit ay sapat na para magbago ang lahat, sapat na para magbunyag ng panloloko. Isang detalye na tanging isang taong lubos na nakakakilala sa kaso at sa taong kasangkot ang maaaring makapansin. Ang bawat detalye na ibinibigay ni Benigno ay tila mga piraso ng isang komplikadong jigsaw puzzle. At sa bawat piraso na kanyang ibinibigay, unti-unting nabubuo ang larawan ng krimen. Isang larawan kung saan ang kanyang sariling asawa, si Cielo, ay hindi lamang kasama, kundi siya ang utak. Siya ang nagplano, siya ang gumalaw, siya ang nagpanggap. Ang mukha ni Parnell ay nagpakita ng iba't ibang emosyon. Pagkabigla, pagkadismaya, pagtatanto at sa huli, galit. Galit sa panloloko. Galit sa kawalang hiyaan. Ang pagiging dalubhasa ni Benigno sa financial investigation ay nagpakita ng kanyang tunay na halaga. Hindi lamang siya nagligtas sa kanyang sarili, kundi nagbigay din siya ng isang malinaw na landas para sa investigasyon. Kaya po, Inspektor, pagtatapos ni Benigno, ang kanyang boses ay tila nagtatago ng isang malalim na sakit. Ang lahat ng ito ay isang planadong setup, at ang nagplano nito ay ang mismong taong nakita ninyo kanina sa labas ng bahay. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay tila nabasag ng desisyon ni Parnell. Mabilis siyang kumilos. Tiningnan niya ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding desisyon. Alisin ang mga posas, utos niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng autoridad. Agad-agad! Ang tunog ng metal na nag-click na bumubukal ay tila isang himig ng kalayaan para kay Benigno. Ang lamig ng bakal sa kanyang pulso ay unti-unting nawala, pinalitan ng isang pakiramdam ng ginhawa, ng kalayaan. Hindi ito nangangahulugan na tapos na ang laban. Sa katunayan, ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking labanan. Ngunit ngayon, malaya na siyang kumilos. Malaya na siyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ang kanyang mga anak, at ang kanyang dangal. Ang reyna ng drama, si Cielo, na inakala niyang siya ang bida sa kanyang sariling palabas, ay ngayon ay nalantad na. Ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang mga plano, ay unti-unting nabubunyag. Ang pagtanggal ng posas ay hindi lamang isang pisikal na paglaya, kundi isang simbolikong paglaya mula sa lambong ng akusasyon. Ngayon, ang tunay na investigasyon ay magsisimula na, at ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyan ng malalantad. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Benigno at ni Inspector Parnell upang tuluyang mailantad ang buong katotohanan? Ang huling bahagi ng dilim ng gabi ay dahan-dahang lumisan, pinalitan ng munting sinag ng haring araw na sumilip mula sa silangan. Ang mga ulap sa Baguio ay tila bumalik sa kanilang karaniwang anyo na nagbibigay ng payapang lambong sa syudad, ngunit sa loob ng istasyon ng pulisya, ang kapaligiran ay puno ng bagong enerhiya. Si Benigno, na ngayon ay malaya na ang mga pulso, ay umupo sa mesa. Ang kanyang isip ay patuloy na gumagana, nagpapatuloy sa pag-oorganisa ng mga detalye ng kanyang kwento. Habang nagkukumpulan ang mga pulis,
Nakikinig ng maigi sa mga sinasabi ni Benigno, isang figura ang dahan-dahang pumasok sa istasyon. Isang matandang lalaki, ngunit ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at karanasan. Suot niya ang isang formal na barong Tagalog na tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging profesional at dedikasyon. Hawak niya ang dalawang mainit na tasa ng kape. Siya ay si Atimor Santos. Ang matagal ng kaibigan at abogado ni Benigno, isang batikang abogado na nakasaksi na sa iba't ibang uri ng kaso. Ang kanyang pagdating ay tila isang munting liwanag sa gitna ng kaguluhan, isang paalala na mayroon pa ring pag-asa at suporta. Ang mainit na kape, na may amoy ng kape barako, ay tila nagbigay ng ginhawa sa malamig na hangin ng umaga. Ginoo, bati ni Atimor Santos. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, may halong pagmamalasakit. Nabalitaan ko ang nangyari. Ayos ka ba? Tumingin si Benigno sa kanyang abogado. Isang ngiti ng pasasalamat ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa loob ng mga oras na iyon, ang presensya ni Atimor Santos ay tila isang kumpirmasyon na hindi siya nag-iisa. Salamat, Santos, sagot ni Benigno. Nagulat ako pero ayos naman. Mayroon akong mahalagang impormasyon. Mabilis na inabot ni Atimor Santos ang isang tasa ng kape kay Benigno. Ang init ng tasa ay tila nagpapahiwatig ng pag-aalaga. Umupo si Atimor Santos sa tabi ni Benigno. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat salita ng kanyang kaibigan. Ang kanyang karanasan bilang abogado ay nagturo sa kanya na ang bawat detalye, gaano man kaliit, ay mahalaga. Nagsimulang magkwento si Benigno, inilalahad ang lahat ng kanyang natuklasan mula sa mga mali sa mga dokumento hanggang sa pagkakadawit ni Cielo. Si Atimor Santos ay nakikinig ng maigi, paminsan-minsan ay tumatango, paminsan-minsan ay nagtatanong upang mas lalong maintindihan ang sitwasyon. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila nag-aanalisa ng bawat impormasyon. Ngunit mayroon pang mas malalim na lihim, isang lihim na mas masakit pa sa pagtataksil na inakala ni Benigno. Santos, simula ni Benigno, ang kanyang boses ay tila may halong pagkabigo at galit. May mas malaki pa silang plano. Ibinunyag ni Benigno ang isang masalimuot na scheme. Nagulat si Atimor Santos. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. 20 milyong piso, isang napakalaking halaga. Isang halaga na sapat na para magbago ang buhay ng sinuman sa masamang paraan. Ang layunin nila, patuloy ni Benigno, ay kumita ng malaki sa pagitan ng 20 milyong piso na iyon at ang pagkakadakip sa akin ay bahagi ng kanilang plano. Gusto nila akong maipakulong bago ko pa matuklasan ang lahat ng ito. Ang revelation na iyon ay tila isang malaking shock sa lahat ng nakikinig. Hindi lamang isang simpleng panloloko ang pinag-uusapan, kundi isang malawak at napakalalim na conspiracy na kinasasangkutan ng malalaking halaga at mga taong may posisyon. Si Cielo, ang kanyang asawa, ay hindi lamang nagtaksil sa kanya, kundi naging bahagi rin ng isang mas malaking network ng panloloko. Ang mainit na kape sa kanyang kamay ay tila nagbigay ng kaunting init sa kalooban ni Benigno, ngunit ang sakit ng pagtataksil ay nanatili. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag, puno ng determinasyon. Alam niya na ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lamang nagsisimula ang tunay na laban. Si Atimor Santos, na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging dalubhasa, ay mabilis na nag-iisip, nagpaplano. Ang kanyang utak ay gumagana ng mabili, iniisip ang mga posibleng hakbang, ang mga legal na opsyon. Ang kanyang presensya, ang kanyang karunungan, ay tila isang kumpirmasyon na si Benigno ay hindi na nag-iisa sa kanyang laban. Ang kape. Ang umaga. Ang pagdating ni Atimor Santos, lahat ng iyon ay nagsama-sama at nagbigay ng isang bagong pag-asa, isang bagong determinasyon. Ang konspirasy na iyon, na tila nagtangkang gumapos kay Benigno sa dilim ng pagkakakulong, ay ngayon ay nalantad na sa liwanag ng umaga. Ngunit ano kaya ang susunod na galaw ng mga kalaban at paano sila tutugon sa pagkabunyag ng kanilang mga lihim? Ang kwento ay nagiging mas komplikado, mas mapanganib, at mas puno ng misteryo. Ang araw ay tuluyan ng sumikat sa Baguio. Ang mga sinag nito ay dahan-dahang lumagos sa bintana ng istasyon ng pulisya.
nagbibigay ng bagong liwanag sa silid. Ang amoy ng mainit na kape ay nagpatuloy na bumabalot sa kapaligiran, nagbibigay ng ginhawa sa mga taong abala sa paghahanap ng katotohanan. Si Benigno, na may bagong enerhiya, ay patuloy na nagtatrabaho kasama ni Inspector Parnell at Atinar Santos. Ang kanyang isip ay matalim, ng kanyang mga mata ay nakatuon. Bilang isang dating sundalo na may 22 taong serbisyo, si Benigno ay hindi lamang nagkaroon ng karanasan sa digmaan, kundi nagkaroon din ng malawak na koneksyon sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na sa mga ahensya ng gobyerno. Ang kanyang integridad at ang kanyang kakayahan ay nagbigay sa kanya ng respeto ng maraming tao. Ngayon, sa harap ng isang malalim na pagsubok, gagamitin niya ang lahat ng kanyang koneksyon upang ilantad ang katotohanan. Sa pamamagitan ng kanyang mga dating kasamahan at koneksyon sa industriya, si Benigno ay nakakuha ng impormasyon na mas nakagulat pa sa naunang pagkakadiskubre. Hindi lamang isang kaso ng pagpapalobo ng halaga ng ari-arian ang pinag-uusapan. Mayroong mas malalim pa. Santos, Parnell, simula ni Benigno, ang kanyang boses ay malamig at mabigat, na parang bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanan. May impormasyon akong natanggap. Saglit na tumahimik ang silid. Ang tunog ng aircon ay tila biglang lumakas. Ang mahinang tik-tak ng orasan sa dingding ay naging mas malinaw sa pandinig. At sa gitna ng katahimikan, ang mga mata ni Benigno ay hindi kumukurap. Nakapako kina Atider Santos at Parnell, tila sinusukat kung gaano nila kakayanin ang susunod niyang sasabihin. Si Cielo at ang kanyang mga kasabwat, bahagya siyang huminto. Parang pinipili ang bawat salita, ay naglilipat na ng pera. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Parnell. Anong ibig mong sabihin? Mahinang tanong niya, ngunit halata ang tensyon sa kanyang boses. Hindi agad sumagot si Benigno. Sa halip, inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. Mabagal, maingat, para bang isang ebidensyang hindi dapat basta-basta hinahawakan. Suriin ninyo. Agad itong binuksan ni Atiender Santos. Isa-isang lumantad ang mga dokumento, bank transfers, financial statements, mga listahan ng account na hindi pamilyar. Habang binabasa niya ang mga numero, unti-unting nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Mula sa kumpiyansa, naging pagkabigla. Milyon ito, bulong niya. Mahigit 70 milyong piso, diretso ni Benigno. 70,000. Nanlaki ang mga mata ni Parnell. 70 milyon. Hindi iyon simpleng pagkakamali. Hindi iyon basta maling accounting. Iyon ay isang planadong pagnanakaw. Mas malaki pa sa inaasahan. Mas malalim pa kaysa sa kanilang pinaghihinalaan. Sa loob ng 2 taon, patuloy ni Benigno, ang kanyang boses ay nananatiling kalmado ngunit mas lalong nagiging mabigat. Unti-unti nilang inilabas ang pera. Hindi sabay-sabay, hindi halata, paunti-unti, para hindi mapansin. Paraan ng mga profesional, singit ni Atiron Santos, hindi na inaalis ang tingin sa mga papeles. Layering, structured withdrawals, tumango si Benigno. Ginamit nila ang mga shell companies, mga kumpanyang papel lang ang laman. Walang tunay na operasyon, walang opisina, walang empleyado. Mga peking kumpanya, bulong ni Parnell, halos hindi makapaniwala. Oo, tugon ni Benigno. At hindi lang dito, karamihan sa mga account ay nasa labas ng bansa, Singapore, Hong Kong, ilan sa Europe. Napaupo si Parnell, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. 2 taon, ulit niya, parang kinakausap ang sarili. 2 taon nila akong niloloko sa sarili kong kumpanya. Ang kanyang mga kamay ay unti-unting kumuyom. Sa kanyang isipan, sunod-sunod na bumalik ang mga alaala. Ang mga meeting kung saan si Cielo ang nagre-report. Ang kanyang tiwala, ang kanyang pagdepensa kay Cielo sa harap ng board. Ang mga pagkakataong pinili niyang huwag magduda. Lahat iyon, ginamit laban sa kanya. May trail ba? Biglang tanong niya. Mas matigas na ang boses ngayon. Hindi na shock ang nangingibabaw, kundi galit. Malalim. Tahimik. Mapanganib. Meron.
sagot ni Benigno. At malinaw, hindi nila nabura lahat. May mga naiwan silang bakas. Anong klaseng bakas? Tanong ni Attorney Santos. Ngayon ay nakatuon na ang buong atensyon. Internal approvals na peke ang pirma. Mga transfer na dumaan sa parehong intermediary accounts. At saglit na tumigil si Benigno sa katumingin diretso kay Parnell. Mga email. Biglang tumigil ang mundo ni Parnell sa salitang iyon. Email? Mahina niyang ulit. Tumango si Benigno. May komunikasyon si Cielo sa kanyang mga kasabwat. Hindi direkta, pero sapat para iugnay siya. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot muli sa silid. Mas mabigat kaysa kanina. Mas personal. Sigurado ka? Tanong ni Parnell. Hindi dahil nagdududa siya, kundi dahil gusto niyang marinig ito ng malinaw. Walang puwang para sa pagkakamali. Oo, matatag na sagot ni Benigno. At kung gugustuhin ninyo, maaari na natin itong dalhin sa korte. Napapikit si Parnell. Isang malalim na paghinga. Pagmulat niya ng mga mata, wala na ang dating emosyonal na lalaki. Ang natira na lang, isang taong handang lumaban. Dalhin natin, sabi niya. Malamig at buo ang loob. Pero hindi pa ngayon. Nagkatinginan sina Benigno at Attorney Santos. Bakit? Tanong ng abogado. Dahan-dahang tumayo si Parnell. Inaayos ang kanyang Amerikana, tahimik, kontrolado. Dahil kung kikilos tayo ngayon, sabi niya, tatakbo sila. Lumapit siya sa bintana. Pinagmasdan ang lungsod sa ibaba, ang mga ilaw, ang mga tao, ang mundong walang kaalam-alam sa nangyayaring pagtataksil sa likod ng mga pader ng kapangyarihan. Kailangan nating masigurong wala silang matatakbuhan. Pumikit siya sandali. At nang muling magsalita, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Isasara natin ang lahat ng butas. Isa-isahin natin ang kanilang mga galaw. At kapag handa na tayo, humarap siya sa dalawa. Ang kanyang mga mata ay malamig, determinado. Isang bagsakan natin silang dudurugin. Tahimik si Benigno. Ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng paghanga. At si Attorney Santos, unti-unting ngumiti. Dahil alam nilang pareho, hindi na ito basta kaso ng pera. Ito ay digmaan na. Ang impormasyong iyon ay tila nagpatunog ng alarma sa isipan ni Parnell. Shell companies. Isang karaniwang taktika ng mga naglalaban ng pera, ng mga gumagawa ng financial fraud. Ang mga ito ay ginagamit upang itago ang pinagmulan ng pera, upang itago ang mga tunay na may-ari, at upang iwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Ang scale ng krimen ay lumaki ng husto. Ngunit hindi pa doon natapos ang mga impormasyon ni Benigno. Ang kanyang mga koneksyon ay nagbigay din ng mas mahahalagang detalye, mga detalye na magpapatunay sa pagkakadawit ni Cielo sa simula pa lamang. Mayroon din akong impormasyon, patuloy ni Benigno, mula sa CCTV footage ng isang supermarket. Huminto siya sandali, tila binibigyan ng diin ang bawat salita. Naitala sa kamera si Cielo na bumibili ng isang burner phone, isang mumurahing telepono na madalas gamitin para sa mga ilegal na transaksyon o para sa mga anonymous na tawag. Ang impormasyong iyon ay tila isang malaking saksak sa kalooban ni Parnell. Ang burner phone. Ito ay ginagamit upang tumawag sa pulisya, upang magbigay ng anonymous tip, upang ipaaresto si Benigno. Ang lahat ng ebidensya ay unti-unting nagsama-sama, bumubuo ng isang malinaw na larawan ng panloloko, ng pagtataksil, at ng isang malalim na conspiracy. Ang bawat baraha ni Cielo, ang bawat peking detalye na inakala niyang maingat na nakatago sa ilalim ng makapal na kasinungalingan, ay isa-isa ngayong inilalatag sa mesa ng investigasyon. Wala nang natira sa anino, wala nang maitatagong sulok. Ang kanyang maingat na ginawang mundo ng pagpapanggap. Ang ngiti niyang tila inosente, ang luha niyang tila totoo. Ang papel niya bilang isang nagugulat na asawa sa pagdakip sa kanyang asawa ay ngayon ay unti-unting gumuho parang pader na matagal nang kinakain ng bitak mula sa loob. Si Cielo ay hindi biktima, hindi siya inosente. Siya ang simula, siya ang dulo, siya ang utak sa likod ng lahat. Siya ang nagplano, ang nagutos, ang naglatag ng bawat hakbang na ngayon
ay unti-unting lumilitaw sa mga dokumento, transaksyon at komunikasyong hindi na niya kayang itanggi. Tahimik si Benigno habang pinagmamasdan ang mga bagong datos sa harap niya. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, isang mabigat na bagay ang unti-unting nagiging malinaw. Hindi lang ito simpleng operasyon ng pandaraya. Ito ay isang mahabang panahon ng panlilinlang. At siya mismo ang pinakatamang target. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng tensyon, naramdaman niya ang kakaibang bigat na unti-unting bumababa mula sa kanyang balikat. Hindi pa ito ginhawa, hindi pa ito kapayapaan, pero ito ay simula ng paglabas sa dilim. Isang uri ng kalayaan na hindi madaling ipaliwanag. Isang kalayaang galing sa katotohanang sa wakas, may hugis na ang kasinungalingan. Napapikit siya saglit. Sa likod ng kanyang mga talukap hindi pa rin nawawala ang sakit ng pagtataksil. Ang mga gabing inakala niyang pamilya, ang kanyang pinoprotektahan, ang mga sandaling pinili niyang magtiwala, ang mga ngiting ibinigay niya sa isang taong ginagamit pala siya mula sa simula. Ngunit sa pagkakataong ito, may bago ng dumagdag, pag-asa. Hindi para sa nakaraan, kundi para sa hinaharap. Para sa katarungang matagal nang ipinagkait. Para sa mga anak niyang hindi dapat lumaki sa anino ng kasinungalingan. Dahan-dahang iminulat ni Benigno ang kanyang mga mata. Ang lamig sa kanyang tingin ay hindi na puro sakit, may direksyon na. May layunin na. Hindi ito magtatapos dito, mahinang sabi niya, halos para sa sarili. At sa katahimikan ng silid ng investigasyon, malinaw ang isang bagay. Ang kwento ay hindi pa tapos. Ngayon pa lang ito tunay na nagsisimula. Si Inspector Parnell, na ngayon ay puno ng bagong impormasyon, ay mabilis na nag-iisip. Ang mga utos ay agad na ibinigay sa kanyang mga tauhan upang kumpirmahin ang lahat ng impormasyong ibinigay ni Benigno. Ang shell companies, ang bank transactions, ang CCTV footage, lahat ng iyon ay kailangan ng mabilis na aksyon. Ang tawag mula sa nakaraan, ang mga koneksyon ni Benigno, ay nagbigay ng isang malinaw na landas patungo sa katotohanan. Ang araw na iyon ay hindi lamang araw ng pagkabunyag ng katotohanan, kundi araw din ng muling pagbangon ni Benigno. Ang kanyang pagiging mangangaso, na inakala nilang nabiktima, ay ngayon ay bumalik, mas matalim, mas matalino, at mas determinado kaysa dati. Ano kaya ang magiging resulta ng lahat ng impormasyong ito? At paano kaya magtatapos ang kwento ng pagtataksil na ito? Ang isang mainit na paghaharap ay tila naghihintay. Matapos ang 11 mahabang oras ng pagkakadakip, pag-iimbestiga at pagbubunyag ng mga katotohanan, sa wakas ay nagbalik si Benigno sa kanyang tahanan sa Baguio. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang mga kulay ng dilim at kahel ay sumasalamin sa kalangitan na tila nagpapahiwatig ng isang pagtatapos at isang panimula. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang bumabalik, kasama ang amoy ng basa-basang lupa at mga sariwang pino. Ang pinto ng kanilang bahay na binasag sa madaling araw ay nanatiling nakabukas, hindi na tulad ng isang daan pauwi, kundi isang sugat na hindi na isinara. Sa bawat pag-indayog nito sa mahina ngunit malamig na hangin, tila inuulit nito ang eksenang ayaw ng balikan ng alaala. Ang sigawan, ang yabag ng mga pulis, ang pagbasag ng katahimikan na matagal nilang iningatan. Dahan-dahang humakbang si Benigno palapit sa loob. Ang bawat hakbang ay mabigat, parang may nakapulupot na bakal sa kanyang mga paa. Sa bawat pagtapak niya sa sahig na kahoy, naririnig niya hindi lang ang tunog ng pagkikiskisa ng sapatos, kundi ang eko ng lahat ng nangyari rito. Ang dating tahanan na tinatawag niyang kanlungan ay hindi nakapareho ngayon. Para bang may ibang hangin na bumalot dito. Mas malamig, mas mabigat, mas puno ng katotohanang hindi niya gustong tanggapin. Huminto siya sa may pintuan. Sa kanyang paningin, ang sala ay nananatiling parang walang nangyari. Ngunit ang katahimikan nito ay hindi na kapayapaan, kundi bakas ng kaguluhan na pilit pinipigil ang sarili na muling sumabog. May mga upuang bahagyang nagalaw, isang basong naiwan sa mesa at mga bakas ng pagmamadali na hindi na naitago ng kahit anong pag-aayos. Sa bawat sulok may alaala. Sa bawat bagay may kasinungalingan.
Ang sofa kung saan sila minsang nagtawanan ay ngayon ay tila saksi sa mga lihim na hindi niya napansin. Ang hapagkainan na puno ng mga simpleng hapunan noon ay biglang naging simbolo ng mga pag-uusap na maaaring may doble ang kahulugan. Kahit ang ilaw sa kisame na dati ay nagbibigay init sa gabi nila, ay tila ngayon ay malamlam, parang nawala ng saysay ang liwanag nito. Huminga ng malalim si Benigno, ngunit imbis na ginhawa, ang pumasok sa kanyang dibdib ay bigat. Bigat ng pagtataksil, bigat ng mga tanong na huli na para sagutin. Bigat ng mga sandaling inakala niyang totoo, pero ngayon ay mukhang bahagi lang ng isang maingat na itinayong kasinungalingan. Sa kanyang isipan, sunod-sunod na bumalik ang mga imahe. Ang mga gabing magkasama silang kumakain ng tahimik, ang mga ngiting ipinagkatiwala niya ng buo, ang mga planong kinabukasan na ngayon ay parang abo na lamang sa kanyang palad. Napapikit siya saglit. At sa dilim ng kanyang isipan, isang katotohanan ang lalong luminaw. Hindi lang siya niloko sa negosyo. Hindi lang siya pinaglaruan sa pera, kundi sa mismong konsepto ng tahanan, ng pagmamahal, ng tiwala, dahan-dahan siyang muling dumilat. Ang bahay na minsang kanlungan ng kanyang katahimikan ay ngayon ay naging saksi ng kanyang pagbagsak at ng kanyang muling pagbangon. At sa gitna ng katahimikang iyon, sa loob ng sirang pinto at gumuho ng tiwala, isang bagong damdamin ang unti-unting sumibol sa dibdib ni Benigno. Hindi pa galit, hindi pa kapatawaran, kundi isang matatag na paninindigan. Hindi na siya mananatiling biktima sa sarili niyang tahanan. Nang pumasok si Benigno sa pintuan, nakita niya si Cielo. Nakatayo siya sa gitna ng sala, ang kanyang katawan ay tila namuo. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng pagkabigla, ng takot at ng hindi makapaniwala. Inaasahan ni Cielo na makakatanggap siya ng isang tawag mula sa istasyon ng pulisya, isang tawag na magsasabi na si Benigno ay nakakulong, na ang kanyang plano ay nagtagumpay. Ngunit ang kanyang nakita ay ang mismong tao na inakala niyang nakakulong, nakatayo sa kanyang harapan, buhay na buhay at puno ng kakaibang determinasyon. Ang kanyang silk robe na suot niya pa rin ay tila isang balabal ng pagpapanggap na ngayon ay unti-unting natatanggal. Ang kanyang mukha na kanina'y kalmado at walang emosyon habang nagre-record sa telepono ay ngayon ay puno ng takot, ng pagkabigla at ng isang uri ng matinding pagkabalisa. Tiningnan ni Benigno ang babaeng minahal niya sa loob ng 8 taon, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng pinagsamahan niya ng mga pangarap. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi na ang Cielo na kilala niya. Ito ay isang estranghero, isang tao na puno ng ambisyon, ng kasakiman at ng kasamaan. Ang kanyang puso ay tila bumigat, isang bigat na dulot hindi lamang ng sakit ng pagtataksil, kundi ng lungkot ng pagkawala. Ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang pamilya, ay tila isang ilusyon lamang, isang malaking kasinungalingan. Ang katahimikan sa sala ay tila nagpapakapal sa tensyon, walang nagsalita. Tanging ang mga titig lamang ang nagkakausap, ang mga titig na puno ng galit, ng pagkabigo at ng matinding sakit. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang humakbang si Benigno palapit at nagsimulang magsalita. Ang kaniyang boses ay kalmado sa unang pakinggan, ngunit sa likod ng kapanatagan na iyon ay may bigat na hindi maitatanggi. Isang bigat na hinubog ng matinding sakit, ng matagal na pananahimik at ng mga sugat na hindi kailanman tuluyang gumaling. Cielo, simula niya, at sa pagbanggit pa lamang ng pangalan nito ay tila may bahagyang panginginig sa hangin, parang may bagay na biglang nabasag sa katahimikan ng silid. Narinig ko na ang lahat ng uri ng kasinungalingan sa mundong ito. Huminto siya ng sandali, hindi upang mag-isip, kundi upang bigyang diin ang bawat salita. Parang bawat isa ay may dalang bigat na matagal niyang kinikimkim. Sa iba't ibang wika, dagdag niya, mas mababa ngunit mas matalim, na para bang sinasabi niyang wala nang bagong sakit na maaaring magulat sa kaniya. Pagkatapos ay tumingala siya, at sa pagkakataong iyon ay tuluyan nang nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ang mga mata ni Benigno ay hindi na lamang puno ng galit, kundi ng isang malalim at masalimuot na kalungkutan. Isang kalungkutang halo ng pagkadismaya, pagod at pagkatanto.
At ngayon, patuloy niya, mas mabagal, mas malinaw, na para bang bawat salita ay isa-isang inihuhulog sa pagitan nila. Nakikita ko ang lahat ng iyan, lahat ng mga kasinungalingan na nakikita ko ng malinaw sa iyong mukha, Cielo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan na sumunod ay hindi na simpleng kawalan ng tunog. Ito ay naging isang puwang na puno ng hindi nasasabi, ng mga tanong na ayaw ng sagutin, at ng isang katotohanang sa wakas ay hindi na kayang itago ng kahit anong ngiti o paliwanag. Ang kanyang mga salita ay tila mga saksak sa kalooban ni Cielo. Ang kanyang pagkabigla ay napalitan ng takot. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng paraan upang tumakas, upang itago ang kanyang sarili. Ang kanyang mga plano, ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang pagpapanggap ay tuluyan ng nalantad. Ang lahat ng kanyang pagtatangkang manlinlang ay ngayon ay bumalik sa kanya, isang malaking pahirap. Ang kanilang kanlungan, ang kanilang bahay, ay ngayon ay naging entablado ng isang matinding paghaharap. Isang paghaharap sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, sa pagitan ng pagmamahal at pagtataksil. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumasaksi sa pagbagsak ng kanilang pamilya. Ang pagtatapos ng pagtataksil ay nalalapit na. Ang paghaharap na ito ay hindi lamang isang paghaharap sa pagitan ng dalawang tao, kundi isang paghaharap sa pagitan ng dalawang prinsipyo, ang katapatan at ang kasakiman. Si Benigno, sa kanyang pagiging matatag, ay handa nang harapin ang lahat ng kahihinatnan, at si Cielo, sa kanyang pagiging nalantad, ay wala ng lugar upang itago ang kanyang sarili. Ano kaya ang magiging resulta ng paghaharap na ito at paano kaya magtatapos ang kwento ng pamilyang ito? Ang dilim ng gabi ay tuluyan ng bumalot sa Baguio, ngunit sa loob ng bahay ni Benigno, ang liwanag ng katotohanan ay mas maliwanag pa sa anumang ilaw. Ang paghaharap ni na Benigno at Cielo ay tila isang huling eksena sa isang madilim na drama, isang eksena na nagtatapos sa pagbagsak ng kasinungalingan at pagtataksil. Matapos ang mga matatalim na salita ni Benigno, ang katawan ni Cielo ay tila kumiga, tuluyang bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay lumambot at siya ay naupo ng walang lakas. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng Baguio, kundi dahil sa bigat ng katotohanang mampas sa kanya ng buong lakas. Nalaman niya. Nalaman ni Benigno ang lahat. Ang kanyang mga plano, ang kanyang mga lihim na transaksyon, ang mga shell companies sa ibang bansa, at ang pagpapalubo ng halaga ng lupa. Lahat ng iyon ay nalantad na. Ang pulisya ay mayroong lahat ng ebidensya. Wala na siyang matatakbuhan. Wala na siyang maitatago. Ang ilusyon ng kapangyarihan at kayamanan na kanyang pinaniniwalaan ay tuluyan ng gumuho. Tiningnan ni Benigno ang bumagsak na figura ng kanyang asawa. Walang awa, walang pagdamay, tanging malalim na sakit at pagkadismaya. Ang babaeng inakala niyang makakasama niya habang buhay ay naging isang estranghero na puno ng kasakiman. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang malaking kasinungalingan. Cielo, simula ni Benigno, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng matinding desisyon. Wala ka nang maitatago. Mayroon na ang pulisya ng lahat ng ebidensya. Huminto siya sandali, tila binibigyang diin ang bawat salita. Kukunin ko ang custody ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag, puno ng protektibong pagmamahal. At poprotektahan ko si Lito. Hindi ko hahayaan na masira ang buhay nila dahil sa iyong kasakiman. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng huling saksak sa kalooban ni Cielo. Ang kanyang pag-asa ay tuluyan ng naglaho. Wala na siyang laban. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang kwento ay nagtatapos sa isang imahe. Si Benigno, nakatayo sa gitna ng kanilang tahanan, isang tahanan na may basag na pinto, isang tahanan na may baong pait, ngunit sa kanyang puso, mayroon siyang kapayapaan. Isang kapayapaan na dulot ng katotohanan, ng katarungan. Ang kanyang karangalan ay nabalik. Ang kanyang pangalan ay nalinis, ang kanyang mga anak ay ligtas. Ang karanasan na iyon ay naging isang aral,
isang napakahalagang aral tungkol sa katapatan. Ang pera, ang kayamanan, ay maaaring makapagpatayo ng malalaking bahay at makapagbigay ng marangyang pamumuhay. Ngunit ang tunay na nagpoprotekta sa pamilya, ang tunay na nagbibigay ng matibay na pundasyon ay ang katotohanan. Ang pinto ng isang bahay ay maaaring masira at maaaring magkaroon ng pinsala. Ngunit ang dangal ng isang ama, ang kanyang integridad at ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak ay hindi kailanman mababawasan, hindi kailanman masisira. Ito ay mananatiling matatag tulad ng mga bundok sa Baguio na saksi sa lahat ng pangyayari. Si Benigno, sa kanyang pagiging isang ama at isang sundalo, ay dumaan sa isang napakabigat na pagsubok. Ngunit sa huli, ang kanyang katatagan, ang kanyang katapatan, at ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya ay nagtagumpay. Ang ilusyon ng isang masayang pamilya ay gumuho, ngunit ang tunay na pundasyon ng pagmamahal at katotohanan ay nanatiling matatag. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit ngayon siya ay handa ng harapin ang anumang hamon na may pusong payapa at diwang buo.